Good morning, everyone! May kape na ba lahat? Happy Sunday morning po sa inyo. Si Alvin Alchico po ito. Welcome po sa Thank You Doc. Siyempre, this is a taped episode. From time to time, nagtitaping po tayo. Pero, huwag po kayong umalis. At saka manood po kayo. Dahil may matututunan po tayo dito. Ano po? Yan naman ang promise namin ni Ate B all the time. Ano? Sa kada episode natin, patok man yan o hindi patok sa masa, meron tayong matututunang leksyon. Kasama po natin ang puso ng programang ito. Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Ate B, good morning. Tayo ay nakatape mula pa rin sa Baguio City still. Ayan ha, sana ho walang nata-traffic today. Eto na. Sinabi nga ni Alvin, kapaki-pakinabang po ang ating pag-uusapan. Ano, totoo po yan. At eto naman, minsan may mga ginagawa tayo sa pang-araw-araw na hindi natin alam, delikado pala sa ating kalusugan. Ayun! Narinig mo, Ate B, nabasa mo yon? Yung microplastics, nalala nyo po yun? Na-report po yun sa TV Patrol a few days back, a few weeks ago. Napaisip ka, no? Yung akala mo napaka-harmless na plastic, ang laki pala ng implikasyon, hindi lamang po sa buhay ng isda o buhay ng kung sino mang maka-ingest, kundi buhay ng tao. Kasi yung isda pala, Ate B, nakakatakot yun, ano? Yung bangus, ata yung example doon ni Rafi sa report niya, yung bangus, pag nakain niya yung microplastics, nandun sa loob ng katawan niya, kakainin natin yung bangus, mapupunta ngayon yung microplastics sa loob ng katawan natin. Oh my goodness, Ate B. Ikaw ba kumakain kang bangus? Ay, oo, sarap. Ini-air fry, frozen bangus. Tapos masarap yung belly. Pero sige na nga, eto ha, saan nga ba yan? Nakita na yan sa bangus, may studies na kasi. Pero saan pa nga ba natagpuan yung mga microplastic? Hindi lang pala sa bangus. Okay? At tamang-tama po, kapiling po natin ngayong umaga, Dr. Hernando P. Bacosa, Professor ng Environmental Science ng MSU Iligan Institute of Technology. And maya-maya, makakausap rin natin, nandiyan na ba, Dr. Eric Tayag, para naman sa health implications naman po ng mga microplastic sa ating katawan, ha? Ayan. Mamaya-maya si Dr. Tayag, ipasok din natin sa ating discussion. Doc Eric, standby lang po kayo, ha? Si Dr. Bacosa muna. So, nagsimula lahat sa isang study, Doc. Medyo comprehensive po yung pag-aaral namin. So, bali nung pagbalik ko po galing Amerika, nung 2020 during the pandemic, ay nasa Palawan ako. But my students are in MSU IIT. And then, during that time, so pandemic lockdown, medyo wala tayong magawa, but I have the students. Kaya we started na medyo alarming itong sabi sa news na ang Pilipinas ang one of the biggest polluter of plastic into the environment. Actually, number 3 tayo that time. And then naging number 1 tayo noong 2021. Ito naman yung mga plastic galing sa ilog. Kaya po nagsagawa kami sa MSU IIT ng malawakang pag-aaral sa plastic. Hindi lang po microplastic, kasama na po yung mga macroplastic o yung mas malalaking plastic sa iba't ibang environment. So, meron kami mga pag-aaral po sa macro and microplastic. So, kung ano po kasi yung plastic, may mga classification yan. Macroplastic, pag 2.5 cm palaki, pataas. So, ibig sabihin yun yung mga common plastic natin nakikita. Tapos pag 5 mm po pababa ng mga durog at maliliit na plastic na karaniwan ay atin lang makikita sa microscope, ito po yung mga microplastic. So pinag-aralan po namin ito. Masingit ako. Yung pag sinabi mo 5 millimeters, but just to make me imagine, gaano ba kaliit yun? 5 mm, nasabi mo microscopic, di ba makikita pa rin ang mata ko yun kung 5 millimeters? O pwede pa rin po makita ng parang maliit lang siya sa parang kalahati ng butil ng parang butil ng bigas, makikita pa. Ganoon. Pero mas maliliit pa po dyan kasi ang kumbaga yung size range niya from 1 micrometer to 5 mm. So talagang ang iba po talaga ay yung pinakamalaki is 5 mm. Yung pinakamaliit naman ay 1 micrometer na talagang makikita lang po natin sa microscope. Pero Doc, galing din yan sa malaking plastic. Parang gusto ko sana i-explain nyo. Okay. So, hindi siya sa malaking plastic. Ano po? So, ganito. Bali, meron tayong primary microplastic, pati secondary microplastic.
Kung sabihin mo primary microplastic, ito yung mga galing sa ating mga cosmetics, sa ating mga toiletries, sa ating mga face scrubs, di ba? Pag ano, parang mga beads yan. Mga ano po yan siya, primary microplastic. Kasi pag manufacture ng product, microplastic na agad sila, maliliit na agad. Yan po yung sa mga microbeads natin, sa mga cosmetics, sa ating mga face, yung mga facial brush, ano mga ba yan? Yung ilalagay natin sa mga face natin na parang sandy. Yan po yung mga primary microplastic. Exfoliation. Yung pang O yung mga exfoliate. ganyan, mga exfoliates po na ban na rin sa ibang maraming European countries and North American countries. Yung secondary microplastic po, yun ang galing sa macroplastic, sa malalaking plastic na pag tawag dito, halimbawa nagtapon ka ng plastic bag dyan sa daan, tapos ito ay umulan, di ba? Ano dyan sa may kanal. Pagpunta naman sa kanal, agos sa ating ilog. Darating sa ilog, di siyempre may mga pressure galing sa tubig, tapos maapak-apakan ng ibang mga mga organism, mahampas-hampas mo sa bato, hanggang pagdating niyan doon sa ating dalampasigan, ay magkagutay-gutay na po. Hanggang through the movement of the waves or alon, ito po ay maging mas maliliit. At syempre, pagdating ng panahon, minsan taon, minsan dekada, ito po ay magiging mas maliit na sa 5 mm at ito ay microplastic na. Nakakainin ng isda, ng lamang dagat. Opo. Hindi lang ito po ay pwedeng, makain ng isda, pwede siyang makain ng tahong, ng ating mga shells, pwedeng mabaon sa buhangin, at pwede itong lumipad sa hangin pag natulak ng alon. Na pwede nating malanghap ang hangin, na pwede nating makain yung isda, makain yung tahong, pasok natin sa bunganga ay sa bibig natin, nasa tao yung epekto, nasa loob na ng katawan natin. So actually po, yes. Yes and yes. Kasi po, ewan ko kung nalaman nyo ba yung microplastic sa hangin ng Metro Manila na nag-gain din ng media attention nung sometime in April, May, and June 2023. Ito rin po yung pag-aaral namin yan sa hangin ng Metro Manila. So nag-sample kami ng hangin sa 16 cities yan and 1 municipality ang Metro Manila. So nag-sampling kami ng hangin. Meron kaming sampler na parang hihigupin ng hangin. Tapos iti-filter namin for 12 hours po. Nakita namin na pinakamataas pala yung microplastic sa hangin ng ng Muntinlupa at Mandaluyong. Okay. Dahil pwede po natin malanghap. Bakit marami doon? Dahil maraming plastic doon. Ang mga tao doon tapo ng plastic. Actually po medyo komplikado din ang ang kwan kasi nga itong microplastic, sabi ko, pwede itong manggaling sa halimbawa, di ba may mga sa natin diyan sa makikita mo yung alikabok, di ba? Sa kalsada ng Metro Manila, maalikabok. So marami diyang titingnan mo yung kwan diyan, yung alikabok. Marami yang tipak-tipak na plastic na makikita mo na mas maliliit, marami ring mga mas maliliit na hindi mo nakikita. So pag umihip yung malakas na hangin, lilipad yan. So lilipad yan beyond control. So pwede rin yang nasa hangin. Ang tawag yan is suspension sa hangin. Pwede rin po na yung hangin galing Batangas, tawag dito yung galing Batangas na hangin, may dalang microplastic galing doon sa highway o doon sa kung saan pa man. Tapos lumipad yan, nag-sightseeing pa sa Cavite, namasyal pa sa Muntinlupa, nakarating ng Caloocan. So hindi na po natin alam. Kasi ang iba ring microplastic sa hangin, pwedeng yung microplastic mo sa dagat na lumulutang, ito ay maalon. Di syempre pag maalon po, medyo dynamic ang dagat. Pwede itong tawag dito, masuspend sa hangin at pwede ring mamasyal sa iba't ibang parte ng Metro Manila or Pilipinas. Sige, ikaw muna. Tamang-tama kasama natin si Dr. Eric Tayag, no? Kasi nabanggit nyo na po, Dr. Bacosa, yung mga pinanggagalingan po ng microplastic. Nabanggit nyo ang bangus, no? Okay. So pero tama ba, Dr. Tayag, hindi lang ingested ang plastic, ang microplastic, pwede palang dumadaan sa balat natin, pumapasok sa atin sa pag-inhale, exhale natin. Tama po ba yun, Dr. Eric Tayag? Good morning sa inyo. Hi, Doc. Magandang umaga
po. Okay. Alam mo, kanina nakikinig nga po ako sa inyo. Importanteng maintindihan po kung paano nakakapasok ang microplastic o nanoplastic sa ating katawan. Ang pangunahin nga po ay sa air, inhalation po yan. Sa water, yung aquatic environment, at saka sa food o beverage na iniinom natin. Ulit na naging usapin nito na ngayon kalalabas lamang ng isang pag-aaral na may 3 brand ng bottled water na kung saan nakitaan ng over 250,000 na nanoplastic. Pero anong ibig sabihin Anong brand nito? yun, Doc? Doc Eric, Ha? anong brand yun? Anong brand yun? Hindi sinabi kasi sa Amerika ginawa. Dapat Ah, sinasabi. Dapat Hindi sa sinasabi. Amerika daw, sa Amerika at TV, hindi Sa sa Amerika Pilipinas. kasi ginawa yung Okay, pag-aaral. okay. Sorry. Sige, tuloy mo. Oo. Proceed. Ngayon, naging controversial ng microplastic at nanoplastic. Siguro sasang-ayon sa atin si Hernan sa atin sapagkat sa maraming taon ay paiba-iba ang pagme-measure po nito. Yun ang unang naging challenge. Paano ba susukatin ito? Pangkaraniwan, ang ginagamit nila ay yung laser technology at doon na-estimate po nila. So hanggang ngayon ay patuloy ang pagsaliksik kung paano talaga lulutasin ang challenge na pagsukat po niyan. Assuming po na more than 250,000 yung nanoplastic particles dun sa 1 liter ng bottled water na yung brand ay hindi naman binigay, napaka-negligible yung amount po na yon. Ang pangalawa po natin sa nanoplastic at microplastic ay paano talaga nakakapasok sa katawan po natin. Pag nanoplastic na po yan ay maaaring nasa loob na ng ating cell level na po ang pinag-uusapan. Bagamat ang unang-una, yung pinaliwanag nga kanina na natanghap natin, na inom natin, at sa ating gastrointestinal tract, doon po sila pumapasok. At kalaunan, pag nasa loob na po ng ating cell, ang tanong ngayon, paano rin lalabas po yun? Kaya sa social media po, ay marami kayong mababasa doon na maaring kayo ay magduda kung totoo nga at maaring namang paniwalaan nyo kaagad. Kaya nga ito ay magandang usapin ngayon. Ate B at Alvin at si Hernan. So kanina nga narinig ko kanina bago wag na tayo magpaka-plastic. Ano ba ang tunay sa plastic? So sa ngayon po, pagkawalan ng kalusugan, kasi na-hype po siya na wag nang uminom sa bottled plastic water. Aba, teka muna, kung yun lang ang source ng tubig mo at lalo na kailangan mo uminom ng tubig, maling-mali ka ron pag hindi ka uminom ng tubig. Sapagkat importante yung tubig sa atin. Kanina nga si Ate B ay pinag-uusapan yung mga cosmetics. Nakamonitor din pala siya sa Ritoke yun, Doc. Ritoke. Kasi alam mo, lahat po yan ay dire-diretso sa dagat po at ang una pong naapektuhan po dun sa aquatic environment ay yun nga mga marine life po at goes up the food chain at tayo na nga po. Kaya lang, hanggang sa ngayon po ay nagtatalo-talo pa. I wish I can give you with certainty kung ano yung effects. Merong napapublish pero hindi ito ay confidently na ito ay ebidensya po. Kaya merong kalahati sa amin na nagsasabi na hinay-hinay lang, huwag munang takutin yung sarili. Yung iba naman ay talagang hindi. Kailangan hindi na tayo gumamit ng plastic, bawasan ng paggamit ng plastic, huwag uminom ng mga bottled plastic sa containers. So, yun po ang ngayon. At tuloy-tuloy ang debating yan. Doc Eric, di ba pag kumain tayo, parang natural naman yung pag pinasok mo sa bibig mo,
lalabas dun sa puwet mo, di ba? So hindi ba ganun na lang yun? Pag kumain nga ako ng isda na may microplastic, o di lalabas ko lang din, di tapos, di lumabas din sa'yo, walang epekto sa akin. Hindi ba ganun na kasimple yun? May, kasi yung binabanggit mo, Alvin, kasi meron naman tayong protective lining sa gastrointestinal tract. Merong mucus yan. May mga villi o mga structures sa gastrointestinal tract na hindi basta-basta talaga makakapasok ang maliit na particle. So may pag-aaral nga kung sakali mang ingest ka ng microplastic at nadidegrade pa yon para maging nanoplastic, hindi mo na makita sa mata mo, wala pang 0.5% ang maaring ma-absorb. So yun po yung... Ayun. So maliit lang. Kumbaga sa kahit na araw-araw kang ngumuya, uminom, mukhang negligible lang. Kaya lang, kahit negligible doon, may ilan sa atin at yung negligible ba yun nakakasama sa kalusugan? Yun ang tanong. At saka po, Yun ang tanong. That is the question. Anong impact sa kalusugan? Sige, Ate Bigo. Yun nga I guess yung negligible, pag iinom ka, pero parang ang pagkakaintindi ko dun kanina sa usapan natin with Dr. Bacosa, everywhere you go, you are surrounded with microplastic. So may Yes. cumulative effect yan sa ating katawan. Iba, po sa ba? baga. Baka pumunta sa baga. Oo. And what is the harm? Siguro ito na lang. Huwag mo natin tutukan yung microplastic. What is the harm that plastic can do to our bodies? Ayan na lang. Kasi total wala pang pag-aaral how much exposure is harmful, di ba, Doc? Unang-una, yung harm na yan ay gaano karami yung microplastic o nanoplastic na pumasok sa katawan natin. Pangalawa, yung pollutants na maaring kasama po ng microplastic at nanoplastic sapagkat yung pollutants. At pangatlo, nag-accumulate yan over time. Yun, yung tinumbok mo, Ate B. Sa mga small number na pag-aaral, ay maaaring magkaroon ng epekto sa kalusugan. Halimbawa, sa chronic bronchitis. Yun. Sabihin, sa lungs, hirap huminga, at may gamot naman kung inaatake po ang isang tao may chronic bronchitis. So, isa yan sa pinag-aaralan nila. Yung iba naman, depende sa pollutants po na dikit doon at pumasok sa katawan, ay may kinalaman naman sa ating hormones. So, yun po. At ang kinatatakutan po nila ay baka magkaroon tayo ng cancer dahil sa microplastic o nanoplastic. Yun ang pinaka-extreme. Doc, huwag ka munang umalis. Mahaba pa tayo ha. May 30 minutes pa tayo na iwan. Balikan ko si Dr. Bacosa. Doc, based on your study, paano napunta yung microplastic niya sa bangus? Pakwento mo nga, paano process na nakain siya ng bangus? So yung ano po namin, yung sampling site namin is dyan sa Butuan Bay. Alam niyo yung Butuan, di ba? Dyan sa Caraga region, sa Agusan del Norte. So meron kaming dalawang site, yung Butuan City pati Nasipit. Mga bangus ito sa cage. So nasa cage po sila. Tapos meron kaming nakolektang 10 bangus sa Butuan City. 100% yon contaminated ng microplastic. So on the average po, mayroong 10 microplastic. Sa ano to? Nasa bituka ng isda. I want to clarify. Ang in-extract namin yung bituka ng isda. Tapos dito naman sa Nasipit, so medyo municipality lang siya, siyam out of 10 ang contaminated with microplastic. So, kwan po, medyo ang average po nun ay 5 microplastic per fish. So, ang sabi ko nga po, saan ba manggagaling ang microplastic na ito? Ito po ay siyempre manggagaling most likely doon po sa tubig, sa surrounding na tubig na kung saan nandoon yung mga bangus. In-analyze po namin yung tubig kung saan nandoon ang mga bangus. Yung sa Butuan, sa bawat 1 litro ng tubig, ng doong seawater, may 1 microplastic. Hindi po natin alam gaano karami ang nanoplastic kasi po we don't have the capability to
analyze the nanoplastic. Tapos yung sa nasipit po, mayroong 0.2 microplastic per liter. So ito po mga microplastic na ito, kumbaga nasa tubig na ito, it could be coming from the river na pumunta sa dagat, or pwede rin po ito sa mga plastic na nadurog na tawag dito, flowing na, coming from unidentified places. And usually, ang pag-aaral po is 80% ng microplastic galing po yan sa lupa. It's from terrestrial origin. So kumbaga kung nasa bundok ka man o nasa gitna ka man ng Ifugao, kung may ilog dyan, at talagang lalabas yan sa dagat. And it will carry with it a lot of pollutant po. Pwede po ito magdala ng yung other pollutants like heavy metals, pwedeng dumikit, pwedeng dumikit ang pesticides, pwedeng dumikit yung mga polycyclic aromatic hydrocarbons na alam natin na this could be potential carcinogenic, yung mga arsenic na yan, heavy metals. Tapos po pwede rin mag-ride on yung mga pathogenic bacteria and viruses po. Yan po yung mga pag-aaral sa ibang bansa na we're started to study na rin po. So medyo complex po, but anything that is sourced from yung sa lupa, sa bundok, yung mga interior town natin, coastal environment, ay maging source ng microplastic flowing through our rivers and then further degraded into the marine environment. Yeah. Doc Eric, to protect the consumers, I don't know, I know wala pang study, but what do you suggest? Pwede bang mawawala yung microplastic pag pinakuluan mo ng todo yung isda, limbawa, or kung nasa air, mag-face mask ka every day. Kaya bang salain ng face mask yun? O hindi, sobrang liit siya na hindi talagang papasok siya sa ilong mo. Alam mo, Alvin, Ate B, at tayo ay na-expose na sa microplastic, nanoplastic na matagal na ng panahon. Okay? Isang siglo na kasi yung plastic na yan. So ngayon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon para sukatin yan at malaman na effects. Ang may pinakamalaking pag-aaral ay sa marine. Kaya nga natutuwa ako at si Dr. Bacosa ay binibigay sa atin yung mga pag-aaral. Pero yung pag-aaral sa health effects talaga yan sa atin ay kokonti pa lang ang lumalabas na mga ebidensya sapagkat ngayon pala nagkakaroon pagkakataon na magkaroon tayo ng pansukat. Kasi, ayan o, binanggit ka ni Dr. Bacosa, pag nanoplastic, wala pansukat. Oo, sobrang liit. So, opo. Mahirap sukatin. At kahit At sukatin magastos. Oo. Yung ba ay talagang, i-assume natin na pumapasok sa katawan natin. Yung ba ay lumalabas din. Yung iba nagbibigay ng mga tips para mabawasan yung epekto ng nanoplastic. Nandun na uminom ka ng probiotics, meron pang mga ibang herbal na pwedeng inumin, yung mga antioxidants. Kasi yun naman ay may kinalaman kasi dumidikit doon yung mga nabanggit ni Dr. Bacosa na carcinogenic. So in itself, yung plastic maaaring may epekto, pero yung nakadikit doon, yun ang maaaring magbigay sa atin ng health effects. Yun. O, doon sa langhap, kaya ka. Hindi pa malinaw talaga. Pero, Doc, sige, parang tama kulang sa pag-aaral, pero tama rin po bang masabing maraming mga sakit nowadays na parang hindi natin malaman kung saan nanggaling, parang environmental yung cause na. As an infectious disease expert po, kasi ang hirap no? Parang ang daming mga hindi maipaliwanag, hindi naman natin maipag-connect. Ate B, ang talagang jackpot tayo ay huwag manigarilyo. Okay? Iwasan yung paninigarilyo. Huwag uminom ng microplastic. Okay. May pinariringgan ba ako? Wala naman siguro. Wala kang pinariringgan. Mag-exercise. Ayan. Nag-exercise naman ako. Ito talaga may magagawa tayo. Yung nanoplastic ang hirap-hirap Yeah. kahit saan ka bumaling.
ay talagang may malalanghap ka, may maiinom ka, may mangunguya ka. Okay, tapos matatakot pa tayo sa bangus, and sinasabi namin isda, kumain ng isda, maganda yan Yeah. sa katawan. At mabuti hindi no ni Dr. Bacosa sa bituka nila nakita yung microplastic. Opo, kasi yung nanoplastic nasa laman, so we don't have the capability to do it. So ngayon nga po, we're collaborating with National Taiwan Ocean University para po we can analyze yung nanoplastic. So nandoon po yung aking mga estudyante na dalawa para mag-analyze. Now we are analyzing the microplastic in mucus sa phlegm. Oh, grabe ano. Pero So yung sa abangan bangus, natin kasi- kung ano, abangan natin Yeah, kung but- ilan ang microplastic or nanoplastic ng phlegm. Baka next year may data na kami. Dok, ng mga Dr. Pilipino. Bacosa, doon sa study ninyo sa bangus, may recommendation ba kayo sa dulo para sa gobyerno at sa taong bayan na wherefore we conclude na ganito, therefore dapat wag yung ganito, iwasan ng ganito. May ganun bang recommendation sa study niyo sa dulo? Opo, ang content natin is parang nakarecommend doon ng, sabi ko nga, it's a complex and then it's a victim. Tayo ang biktima ng ating ginagawa. Yung ating itinapo na basura, babalik din sa atin. Kaya po parang, of course, ang simple solution dyan, huwag gumamit ng plastic. Pero sabi ko nga, plastic is an inevitable part of our existence. Tanggalin mo ang plastic at parang hindi na mabubuhay ang mga tao. Kasi lahat plastic, di ba? Yung kotse natin, plastic. Yung ating mga kwan, Yeah. plastic. Kumbaga, sinubukan ko na talagang tanggalin ng plastic sa buhay ko. Hindi pala pwede, pati mga kwan natin, damit, Ito, plastic. ang mga damit, So, may plastic component. Hindi natin Oo. mahirap alisin yung plastic. So how can we mitigate? So una po, bakit number 1 tayo ang Pilipinas na polluter ng plastic? Kasi nga dahil po sa ating walang pakundangan na pagtatapon ng basura. Hindi naman tayo number 1 sa plastic generation. Actually, number 1 pa rin yung China, number 1 pa rin yung United States, number 2 yung US, tapos India. Ba't tayo ang may pinakamalaking ang tawag nila mismanaged waste? Kasi po, talagang maraming mga plastic na hindi napupunta doon sa sanitary landfill o sa tamang lalagyan. Napupunta po ito sa ating mga ilog, sa ating mga lawa, sa ating mga dalampasiga na siya naman nagiging microplastic. So una po siyempre, huwag tayong basta-basta magtapo ng basura sa hindi tamang lalagyan. At siyempre po may problema yung ating waste management. Alam naman namin na komplikado yan. Makita mo, di ba, maraming din nakukolektang basura. Pag inano yan ng aso, tinumba ng aso, saan pupunta yan? Ikakalat ng ibon, ikakalat ng pusa. So at the end of the day po, yan po ay pupunta sa environment. Kaya po critical yung waste management. Tayo po ay tumira naman sa Amerika, sa Germany at sa Japan. At they generate a lot of plastic. Pero po ay namamanage nila 99% nakukolekta at napupunta sa tamang lalagyan. So I think po we have to change the behavior plus yung ating management ng waste. And it's a complex problem. And of course, meron tayong EPR law na yung sabi nga ni Secretary Loizaga, the companies will be responsible for their own plastic product generated. Ang Extended Producer Responsibility Law of the Philippines that was signed at 2 years ago. Okay. Pero, Dok Eric, naisip ko lang. Sana doon. Sige. Bago yung tanong ko, sige, dagdag muna. Go. Okay. Unang-una, may responsibilidad din yung manufacturers. They should find new waste technology para meron na silang substitute sa plastic na gagamitin sa kanilang manufacturing. Para hindi lang naman pwedeng yung sa waste management tayo. Pati yung pinanggagalingan mismo ay magawan nila ng paraan. Halimbawa, at may mga pagsiliksik na rin kung paano natutunaw itong mga plastic, gumagamit nga ng mga microorganisms. Siguro may naririnig na rin kayo ng biodegradable na containers. So papunta tayo dyan at tuloy-tuloy ang pagsaliksik. In the meantime, matakot kung ang panggagalingan na nangiinom nyo ng tubig ay sa plastic bottled water, lalo na kung kailangan nyo uminom ng tubig. Pero kung iiwasan nyo yun, di magdala nala kayo yung mga flask
na pinag-iniinuman o kaya sa mga paaralan ay mag-umpisa na may water fountain para na Dapat sa naman. ganun ay hindi Yeah. gumagamit Yeah. ng plastic. Natuturuan pa natin ng mas maaga mga kabataan para na sa ganun ay umiwas na sila sa back Pero to you. naisip ko lang, naisip, may pagalo, Doc Eric talaga, may back to you, back to you. Doc Bacosa, naisip ko lang, yung isda kamo, di ba pinag-aralan niyo yung bangus? Nabuhay pa Opo. yung isda. Di ibig sabihin, baka wala namang harmful effect sa isda yung microplastic. Baka sa tao din, mas resilient tayo kaysa sa isda. Hindi kaya gano'n? Actually, Naging parte na ng nag-evolve na kaya niya nang So, mag-adapt sa microplastic. Actually po, syempre yung toxicity o yung epekto nito sa isda po ay depende po yan sa concentration ng microplastic. Yung tawag dito, yung na-ingest ng isda. Depende rin yan sa exposure at depende rin po yan sa stage ng isda. So marami na pong pag-aaral sa laboratory, usually affected po yung mga larval fish, yung mga maliliit na isda. When they expose that one to microplastic, naapektuhan po yung swimming behavior nila, naapektuhan po yung growth nila, pati yung intake nila ng food. May mga ganun, marami pong ganung pag-aaral sa isda. Pero po out of scope po yun ng aming study kasi binilang na namin yung microplastic sa bituka ng isda. Pero marami pong study na nagpapatunay na itong mga phytoplankton, alam niyo yung phytoplankton, ito yung mga photosynthetic organisms sa dagat, na syempre ang phytoplankton kainin ng zooplankton, yung zooplankton kainin ng mga maliliit na isda, at syempre yung maliliit na isda kainin ng malaking isda. So yung pag na-expose sa microplastic po, yung ating mga phytoplankton, naapektuhan yung kanilang ability to photosynthesize, to manufacture their own food. Tapos yung zooplankton po, naapektuhan din yung kanilang movement, yung kanilang motility, yung kanilang ability to reproduce. So ang tawag po dito mga sublethal effects. Hindi nga sila patay, pero naapektuhan yung kanilang pagkuha ng pagkain, yung pag-manufacture nila, yung kanilang paglangoy. Siyempre may mga predator, 'di ba? So kailangan mong lumangoy. Pero pag mabagal ka dahil sa kuha ng microplastic or other factors, kakainin ka ng predator. pwede ka makain, and then at the end of the day, food chain yan, maapektuhan yung food chain. Ganun din po sa mga larval fish natin. Actually, yun din po, apektado kung hindi man sila namamatay, depende din po yan sa isda, depende sa edad ng isda, kasi yung sa toxicological study, marami hong factor na dapat i-consider, hindi lang po isang factor. Dr. Bacosa, ibig mo sabihin, baka ganun din ang mangyayari sa atin, or Doc Eric, sa tao, hindi tayo mamamatay, manghihina tayo. Actually po, medyo, kasi mga publication po, ako sa tao, tinitingnan ko yung publication, yung mga na-publish na sa ibang bansa. Dr. Eric, alam niyo ba yung sa China, nung sa parang Naval Medical University of China, natagpuan po nila yung microplastic doon sa gallbladder, doon po sa abdo ng mga pasyente, na 100% ng mga pasyente na inoperahan doon sa abdo, nakitaan ng microplastic po, lahat yon. And then, ang tanong nila, ito bang na ito, yung microplastic is associated ba ito sa gallstone formation? Yun ang tanong nila. Tapos po, pinag-aralan nyo nila sa sa mouse, kasi usually mouse naman yung natin, model species, hindi tayo pwede mag-eksperimento sa animals. Then they found po na yung mga microplastic pala, yung cholesterol pala is highly affiliated doon sa tawag dito sa microplastic. Dumidikit siya na nagpo-form po ng aggregates. Kaya they suspected na syempre hydrophobic po yung surface ng microplastic. Yung cholesterol hydrophobic din, didikit doon. Kaya magpo-form siya ng clump. Kaya nga nagtatanong din ako, sabi nga ni Ate B kanina, marami na pong sakit ngayon. Di natin ma-explain kung anong dahilan. Sabi ko, is it one of the factor? Kaya, that we haven't discovered yet kasi nga, kukonti pa lang ang pag-aaral. And then we've found microplastic in the placenta. We found microplastics in human heart. We found it in lungs, in blood. Ang tanong, anong ginagawa nila doon? It's a matter of time kasi nga, limitado ang pag-aaral, di ba? Parang kung noon, parang ang ko ngayon, albularyo pa rin siya. Wala pa nga X-ray, di ba? X-ray, makikita mo, bone pa lang. Wala pang MRI.
Tapos darating tayo sa PET scan na talagang very advanced na ang technology. So parang ngayon nasa mga parang kwan pa tayo, nasa preliminary stage na parang albularyo time pa tayo when it comes sa study on the medical aspects of micro and nanoplastic po. We need to know Dr. more. Eric? We need to measure. Yeah. We need to increase our Tama. technology and ability to quantify and to measure the effect of microplastics on human health. Dr. Eric? Yes, Alvin. Oo. Anong reaction mo doon sa sinasabi ni Doc? Lalo na yung study sa China, although syempre hindi naman ako masyadong, hindi ko nabasa. Yung sa China, ano po, na nandun sa, sa gallbladder. Pero wala pa kasing conclusive dun sa West, sa Yeah. Western Opo. studies, Doc Eric, ano? Wala pang isang dekada kasi na lumalabas na yung mga pag-aaral na to. At yan ay sinusubaybayan din ng mga eksperto na sa pangkalusugan. So umaasa tayo sa mga marami pang panahon ay mag-accumulate tayo ng knowledge. Pero sa ngayon ay merong sabihin na lang natin na merong level ng uncertainty sapagkat kahit na itong mga pag-aaral na to ay kini-question din kung paano nila sinukat at kung ano yung ginamit nilang standard sapagkat kung hindi standard po pagsasagawa niyan at hindi naman producible, questionable po yung mga pag-aaral na yan. Pero ito ay isang hakbang na wini-welcome natin kasi dapat malaman na talaga natin. Pero sa ngayon, ulit-ulitin ko nga, nasabi ko kay Ate Mikan, huwag manigarilyo, mag-exercise, kumain ng masustansyang pagkain, umiwas sa stress, umiwas sa alak, para na sa ganun po ay hindi tayo magkasakit. Lalo na sa ating bansa, ang leading cause of death ay atake sa puso, cancer, at Doc, But there, sige, Ate B, go muna. Sige, go. Doc, 30 minutes left. okay, yung nabanggit po kasi ninyo kanina, ni Dr. Bacosa, may mga pinagbawalan na. Ngayon, bilang isang consumer, meron po bang mga listahan na mga sabihin na nating hindi masyadong gumagamit ng mga produkto? O ang gobyerno po ba, meron na rin, sa Philippines especially, may mga binana po ba, Doc, ng mga produkto because of high toxicity levels po ng mga plastic? Para rin, kumbaga, Iwas tayo. source kasi walang gagamit. Okay. Ang mga pinagbabawal po ng FDA at ibang ahensya ng ating pamahalaan ay mga harmful toxic substances. At ito ay karaniwang mga pollutants ni Dr. Bacosa at walang kinalaman dun sa plastic. Kaya nga yung secondary implication po nito, yung microplastic sa katawan natin, ay kung may nakadikit na itong mga toxic substances. Kasi yan, mag-accumulate yan. Kaya nga, ang pa rin ay doon sa mga pesticide residue, mga pollutants that are everywhere. Yan ay nire-regulate po ng pamahalaan natin. At merong mga sanctions siyang violations na mananagot ang sino mang lalabag doon sa standards na nilabas po ng pamahalaan. At si Dr. Bacosa mismo ay alam niya yan, yung mga pinagbabawal po yan. Pero I cannot at this time have any information tungkol dito sa mga plastic except sa mga pamahalaan lokal na kailangan paper bag ang gagamitin, ng plastic, bawal na yung straw, wala nang kahit anong plastic, wala na, tanggalin na yan. At ang concern naman nila nga ay talagang sobra-sobra na ang dami ng plastic sa dagat natin. At hindi nakatali doon yung usapan ng microplastic at nanoplastic. Kasi sa dami ng plastic, ang nakikita lang nila ay yung marine life ay nakokompromiso na po. Okay. So ganun pala yon, Dr. Bacosa. Ang microplastics, hindi yun galing sa mga plastic, halimbawa ng sachet. Naku, Diyos ko po, ang Pilipinas napakahilig sa sachet. Lahat ng sachet, shampoo, lotion, puro yun, plastic yun do.
Yun po yung sabi ko, 'di ba, yung primary microplastics, yung galing sa mga cosmetics, pati yung sa mga exfoliants, yung sa mga toiletries natin. Yung galing sa sachet, yung galing sa mga PET bottles, yung galing sa mga malalaking plastic, yun ang secondary microplastic. Na parang mas Oh, marami tayo kasi nga we are a sachet economy. Basically, tayo ay tingi na ekonomiya. Unlike pag sa US at Japan, bibili ka ng detergent, 2 kilo, 1 kilo, mga 1 litrong shampoo, ang sa atin tingi-tingi. And kung Hindi. if you look at sa ating mga kanal po, makikita mo doon, ano ba nagbabara doon? Mga Sachet. sachet. Lahat, sachet ng shampoo, ng toothpaste, ng toyo, ng mantika, unong kung ano-ano pa. Kaya nga, we have the extended producer responsibility law, like holding these companies liable sa mga produkto nila that they have to manufacture siguro better products. They can improve yung packaging na biodegradable ba siya, or they will be responsible sa recovery nung mga ano nila, yung mga sachet doon sa final Opo. life cycle. At saka po Pero tama I wanna si add some no. Sige, Dr. Bacosa, tapusin I mo. wanna add something, Doc. Sa pag-manufacture po pa ng plastic, hindi lang yung plastic mismo kasi ang plastic is a polymer po. So kung marinig nyo ang plastic, may yung plastic pag na yan, polyethylene ang tawag dyan. Di ba? Pag yung mga styrofoam natin, polystyrene. Tapos itong mga natin, yung sa mga baunan, ang tawag dyan is mga polypropylene. Tapos itong sa mga nylon, polyamide. So iba-ibang polymer po yan na may iba-ibang chemical structure. So iba-ibang plastic, iba-iba ang properties, iba-iba ang possible na effects sa Yeah. environment and human health. Yan po ang Yes. malinaw. Pero po, sa pag-manufacture ng plastic, we have additives or chemical additives and plasticizers. So hindi lang po yung polymer. Mag-a-add tayo ng chemical para maging mas matibay ang plastic, para maging mas flexible siya, para maging mas mas shiny, at meron po para hindi siya madaling masunog. Ang tawag doon mga flame retardant. So meron tayong mga additives po, kasama po yung mga bisphenol A, yung mga phthalates na yan, yung mga PFAS ang tinatawag, and then these are known as endocrine disruptor po na pwedeng maka-affect. Yes. I mean, these are known kasi mayroon ng consensus na this can disrupt, the hormones in our body. Ang iba nga yung sa may mga may mga effects sa brain. So ang question nila ngayon, it's not just the plastic. Aside from yung mga associated pollutants, yung mga additives na to can cause harm as well. So it makes the picture more complex kasi nga we don't know ano ba yung mga plastic from the toys galing sa China. Pag kinagat-kagat ng bata, may kwenta yung ganon. So we know that very plastic are really cheap. So ganon po, that makes the additives, the plastic issue more complex. Kasi nga pagdating sa ating katawan, this can be released gradually sa pero ating system. Dr. Bacosa, tama si Dr. Eric kasi hindi baka akala kasi ng tao yung plastic na ginamit mo pag galing ka sa SM, sa Robinsons, di ba may plastic doon, ano? Plastic bag. Yun ang magiging microplastic na kakainin ng bangus. Hindi pala ganun, iba pala yung source ng microplastics na napupunta sa diet ng isda na kinakain naman natin. Pwede rin po Tama yung ba? plastic bag. Hindi po, pwede rin yung plastic bag na galing sa SM, tapos tinapon mo lang sa dalimpasigan mo, tapos naano doon sa kanal, naanod sa ilog, diretso dyan sa dagat, nagkagutay-gutay. So pwede rin maging microplastic yun. Pwede rin. Any plastic can be microplastic. Any big plastic can be converted into microplastic in the environment if not disposed properly. Ayun. So kahit yung PET bottle, matigas-tigas yun, di ba? Yes. Pag nag-disintegrate yun, it can also be microplastics na pwedeng kainin ng Alvin, isda. kalaunan, magiging tiny fragments sila na microplastic. Okay. Very, very tiny fragments na nanoplastic. Ito nga, sususugan ko sinabi ni Dr. Bacosa, kung bibili kayo ng plastic, meron pang marketing nakalagay doon, ay BPA-free. Okay? Yes. Kasi na-institute nila na ganun din ang epekto. Yeah. So, akala mo ligtas, BPA-free, yung pala merong BPS, ganun din ang epekto. Pareho lang. Alam nyo,
Doc, Oo. ang ganda nung talakayan natin ha, kasi ang Yeah. dami kong natututunan as a consumer. No? Saan kami mag-further reading? Okay, kung wala kayong dalawa. Ano yung aming pwedeng puntahan? Baka pumunta kami sa Google, magkamali pa kami. Ah, Okay. Maling Ano impormasyon. ang ano namin sa Google, kung magsa-cite kayo ng reference, ang kukunin niyo doon yung Google Scholar. Sapagkat ito ay talagang na peer-reviewed at ito ay mga article na talagang yung ebidensya ay matatanggap po natin sapagkat ito po ay nire-review. Kung Google lang po yung pag nag-Google po kayo, merong portion doon na Google Scholar, yung po ay talagang mga academic publication po yun. At ang isa pa, That's good. hindi lamang sa YouTube po, baka kayo ay makakuha doon ng mga fake news, hindi mapagkakatiwalaan. Tingnan nyo po kung sino nagsasabi po nun at i-verify nyo po yung reputasyon nung nagsasalita po. Ganon din kasi Ate B nangyari sa amin sa COVID eh. Nilalabanan na natin yung masamang epekto ng COVID sa kalusugan natin. Pati Nilalabanan po natin disinformation. news. Oh, yes. Kasi Yes. hanggang ngayon patuloy yung fake news. Kulang na lang ipako lahat yung mga nagsabi na kailangan magsuot ng mask, kailan magpapakuna ka. Kitang-kita naman yung ebidensya. Kaya kung saan Google Scholar at sa mga ganitong forum, palagay ko Yeah. pwedeng i-recommenda Dr. Bacosa, no? May Yeah. maraming mga eksperto sa ating bansa na baka may mga nag-aaral pang iba na Opo. pwedeng po ang latest information na datos sa atin. At siyempre, yung mga network natin sa ibang bansa, bakit naman hindi? Lalo na Opo, kung yan opo. ay mananatiling napakalagang usapin ng mga susunod na taon. So bagamat Yeah. sinasabi Actually, na hindi tayo dapat magamba ngayon, mali naman na hindi natin isaalang-alang ang mga impormasyon meron na po tayo Yeah. ngayon. Actually, Doc, kahit sabi nila, hindi boring yung topic. Hindi po eh. Gusto namin na mag-educate. Kasi may implikasyon po sa ating lahat. Kahit masabihin mo, ay wala nang nanonood, pangit, gusto nila pampaganda, retoke. Hindi po. Kailangan natin Kaya ng nga, ganitong Alvin, klaseng nagulat ako impormasyon. Alvin, nagulat nga ako sa iyo nang inimbita mo ako at alam mo, Dr. Bacosa, hinihingan ako ng isa pang maaaring mag-guest dito. Wala, hindi ko talaga alam kung sino. Buti na lang ko nila. Kung hindi, Oo nga mahirap eh. liwanag para sa akin. At ngayon, nakita nila yung perspective po ng isang nasa Opo. field. Talagang Correct. nagsasagawa ng pag-aaral. Kesa sa akin, yung mga ang kaalaman ko ay yung mga nabasa ko sa magagandang Yes. reference po na masasabi ko sa inyo na Tama. mapagkakatiwalaan at pwedeng pag-usapan sapagkat na-publish naman po. Okay. So in wrapping up the discussion, Doc, mauna ako si Dr. Bacosa. So paano natin as a consumer, how do we take the studies of yours? Ang daming pag-aaral regarding sa microplastic. From a practical point of view, ano ang dapat gawin ng madlang people? Go, Dr. Bacosa. So sa dami po nating pag-aaral, I agree po, Google Scholar, nandoon po yung ating mga publication. Siguro mababasa niyo po doon. Ang dami po nating pag-aaral ngayon na na-publish na sa Google Scholar. Alam natin na ang plastic sa ating mga beaches po can be classified as dirty to extremely dirty, yung ating maraming mga beaches, kasama yung beaches namin sa Palawan. So nagpapatunay talaga na madumi na yung ating paligid. And then we found plastic in 100% of sampling areas in the air of Metro Manila. We found plastic in beaches of Palawan, microplastic. We found microplastic doon sa mga shells, tapos sa Bangos, tapos po sa Laguna Lake, 100% ng water sample contaminated with microplastic. So eventually po, babalik at babalik yan. Sabi ko nga, kung ngayon, we found na 20 lang ang microplastic per cubic meter ng Laguna Lake,
wag na natin pong antayin na abot yan ng 2,000 or 20,000 na talagang hindi na siya mahirap na natin gamitin yung tubig. Kung ngayon po ang bangus is 5 to 10 microplastic lang per individual, wag na nating antayin na ito ay maging 1,000 to 10,000. Ibig sabihin, we have to really think of our lifestyle now. So as a consumer po, para sa akin is refuse, yung 3R, reuse, recycle, refuse, rethink. We have to rethink of our lifestyle. Kumbaga kung may pagkakataon po na huwag tayong gumamit ng plastic, is huwag tayong gumamit, Okay. magdala tayo ng Thank you. tawag Bayong. dito, ng tamang bayong o yung nabubulok na pwede nating magamit Eco bag. paulit-ulit. Eco bag Yeah, thank or you. yung mga, pwede yung basket nga eh. Tapos, Yeah. itapon natin sa tamang lalagyan yung ating mga basura kung hindi man natin maiwasan na gumamit ng plastic. Thank you, Sa Doc. paggamit din po ng tubig, I suggest, Sige sabi po. ko nga po, 250 to actually 350,000 per liter yung na-detect ng ating mga scientists sa Amerika. So dahil po yan, pag ang tubig ay nayuyugyog, at siyempre nagagamit mo, ay talagang nasi-shed off yung microplastic doon sa wall ng bottled water. So siguro po, we start using yung mga reusable container natin na made of stainless siguro or pwedeng yung glass para po ma-minimize natin yung intake ng ating ng nanoplastic sa ating tubig. At syempre po, we have to be an advocate po ng solid waste management. And I think we have to hold the producers responsible for their plastic. Thank you, Doc And Bacosa. kami po sa MSU-IIT po we are also developing technologies na i-replace natin sa plastic. So we are using coconut oil to synthesize biodegradable plastic po. So this is a DOST-funded project. We will find another episode na para masali natin yan, ha? Thank you very much. Dr. Eric Tayan, anong parting shots? How do we take this as ordinary consumers? Go ahead po. Okay, may dadagdag ko na lamang ay doon sa source manufacturing industry. Marami na tayong technology at innovation para na sa ganon ay makaiwas sa pag-produce o paggamit ng plastic. Pangalawa, dahil sa dumidikit sa plastic, itong mga pollutants, toxic substances, ay dapat nakatuon din po doon yung ating pansin para na sa ganon ay hindi nakakadagdag sa ating alalahanin sa ating kalusugan. At para doon naman po sa tubig, marami na akong nakita na talagang meron ng mga water fountain. Nakikita ko niya, makabago pa nga yun eh. Talagang itatapat ko lang yung bowl mo ron, ay makakakuha ka na ng tubig. At yan ay maganda pong halimbawa na kung saan ay nasa kamalayan na natin at mag-umpisa po yan sa mga tahanan natin at sa mga paaralan para na sa ganun po ay lumawak ang pag-unawa po natin kung bakit masama sa ating kalusugan, kalaunan ang plastic. Thank you, Doc. Dr. Eric, I appreciate it. Thank you very much. Maraming salamat si Dr. Eric Tayan po, Undersecretary at tagapagsalita ng Department of Health. Thank you, Dr. Bacosa. Maraming salamat. Mabuhay po ang MSU. Thank you. Maraming salamat po. Dr. Hernando Bacosa. TB, magpapaalam na tayo. Thank you sa dalawang doktor natin. Kayo na po bahala. Sabi naman ni Doc, alisin mo na si Doc kasi sisirmunan na naman ako niyan eh. Ay importante yung nakikita natin na may malinaw talagang pag-aaral. Kasi ang dating sa akin na TV, walang malinaw pa sa Department of Health para hindi pa clear ano ang masamang naidudulot sa health ng microplastics, di ba? But obviously, kailangan natin pangalagaan ang ating kalusugan at obvious din naman kung ano ang pagtrato natin sa kalikasan natin, bumabalik din at babalik din sa atin. For sure ako dyan. Anyway alagaan po natin ang ating mga sarili. Ako po yung Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Ingat po kayo. Happy weekend! Ako po si Alvin Olchico. Pag may mga ganitong topic po na merong dagdag kaalaman para sa atin, ititake po natin yan. Kahit boring,
Sige lang, makinig lang kayo, meron kayong matututunan. Sa akala nyo lang boring, pero kung everyday kumakain ka ng isda, na yung isdang yun ay lumunok at kumain ng microplastics, mapupunta sa loob ng katawan mo. Partner, ako ang duda ko, hindi lang isda eh. Feeling ko pati baboy, yung mga baka, lahat. Can you imagine, papasok sa katawan mo yon. Kaya ulitin po natin yung mga ganitong klaseng topics na may impact po sa ating kalusugan. Si And Angela paki-share. Rico po ito. Oh, I-share ikaw, nila. ano magsabi? Like, share, and subscribe to our channel. Yes, hanggang sa susunod na edisyon ng Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye. Bye.